Alam niyo ba, yung bahay namin noon ay parang row house lang sa likod ng fire station. Pero ngayon malaking health center na siya. In short, squatter kami. So, ganun talaga pag nag-uumpisa yata ang pamilya. Sa buhay wala talagang kasiguruhan ang lahat, kaya dapat lagi tayong merong backup plan. Ngayon yung tinitirahan namin health center na, sobrang laki. Pero ang maganda doon, marami akong nakilala at naging kaibigan. Sari-saring tao, iba't ibang ugali. Yung mundong hindi ka kilala ng personal at wala kang kadugo, doon mo madidiscover ang tunay na buhay. Yung tatayo ka sa sarili mong paa. Walang judgment sa itsura mo, palaisipan kung paano ka makikisama sa tao. Unlike pag pamilya mo o kakilala mo na yung tao, mabilis mo na kausapin at ma-approach. Sobrang nakakalungkot pag malayo. Pero nakapag-adjust din ako nung nag-kinder na yung panganay ko. Marami ako naging kaibigan. Puro ko sila ate kasi ako yung pinakabata. Nakakatuwa, nakakamiss. Tapos, ang lagi naming banding, puro pagkain. Every time magkikita kami magkaibigan, magpapak lunch kami, or laging meron kaming baon na food na niluto namin kanya-kanya. Kasi pareho kami mga mahilig magluto. Tapos, naging kasalamuha ko rin yon yung mga yaya ng mga classmate nung panganay ko. Kung saan-saan lugar, kung taga saan sila nanggaling, ibang salita, iba-ibang hilig, iba-ibang libangan, ibang istorya ng buhay, kanya-kanyang pagsisikap para sa pamilya. Hindi naman ako lumaking mayaman, pero parang tama lang, nabibigay naman lahat. Napoprovide naman ng magulang ko noon. Wala lang, nabibilisan lang ako sa panahon. Kasi, imagine, kailan lang yon. Tapos, yung panganay ko, sobrang laki na ngayon. Doon ko rin natutunan kumilatis ng tao, mangilala. Doon ko rin nailabas yung kulit ko. Yung mas nakakatanda yung makakaintindi sa'yo. Ang maganda lang naman noon, yung kaibigan ko doon. Kaibigan ko pa rin hanggang ngayon. Iba yung friendship na totoo, no? Tapos alam niyo ba, ang nangungumusta lang sa akin ngayon, na malayo na ako. Yung mga kaibigan kong hindi taga dito. Baka kung taga Uyasato, baka kung taga Bicol. Kasi, dakol din ako ng naging friend doon na taga Bicol. Yung pag nasa itlog pala to, kasi naglo-low carbs kami. Kasi marami din kaming inampon yung pinupuntahan kami para humingi ng tulong. Di ba pag nasa Metro Manila ka, pupuntahan ka kasi wala silang matutuluyan. Nag-apply pa lang sila ng trabaho. Kailangan nilang may nahigaan, kailangan nila na may tumulong sa kanila. Walang hugot ha, atay ng manok. Sipin mo, sa maliit na place na yun na pinagtutuluyan namin. Ang dami namin doon, nagkasya. Kaya, may hugot pala ako. Nagkakaroon lang tayo ng halaga sa mga tao pag may makukuha sa atin. Pag meron tayong pwedeng maitulong sa kanila. Pero alam mo yung masaya na may naitulong ka na kahit walang balik, meron namang ibang taong bumabalik sa'yo ng blessing. Sa mga taong hindi mo ina-expect na tutulungan ka. Kaya nung nag-decide kami na lumipat na dito sa probinsya, nakakatuwa. Parang hindi man lang kami nahirapan magpa-transfer, hindi man lang kami nahirapan makabalik dito. Yung parang easy-peasy lahat. Siguro yun din yung way ni God na balik sa amin ng blessing. Sometimes, yung help na tulong na in-expect natin
Hindi laging pera yun, hindi laging pera. Minsan, merong mga taong aalalay sa'yo na touch ka na lang na nandyan. Tapos ang nakakatawa, yung unang mag-iisip pa sa'yo ng masama, kakilala mo pa. Pinakamalapit pa sa'yo. Anyway, tinakpan na. Dagdag tayo ng water para meron siyang allowance para sa sauce. Allowance para maluto yung atay. Tsaka, yung lasa kasi, para makontrol natin, hindi siya maging maalat. Yung gamit kong toyo, yung Chinese style, kasi hindi siya masyadong maalat na toyo. Tapos meron din siyang patis pampalasa. Nood ko lang din tong recipe na to. Beans, walang siyang beans. Lagyan ko siya ng pineapple tidbits para mag-contrast yung nakakaumay. Nakakaumay kasi yung karne. Kaya pang contrast doon, nilagyan ko siya ng pineapple. Parang lungkot-lungkot ko magkwento, no? After namin bumalik dito sa province, sunod-sunod ng swerte. Nakapagpabahay kami. Sa posisyon na rin yung asawa ko. Actually, lumipat kami yung hindi pa lang ako matagal manganak sa pangalawa. Eh, sobrang liit ng bahay namin. Paano ko magkakasya dun? Tapos, nag-work siya. Wala akong kasama. Kailangan talaga merong nag-aalalay. Meron kaming nakasama sa isang kasal na sabi sa akin, kung saan ka daw umasenso, dapat huwag ka na daw umalis doon. Huwag ka na daw umalis doon sa place na yon. Kasi, parang doon yung doon yung place mo. Kaya siguro nahihirapan ko yung pumunta sa mainland. Wala lang. Anyway, sobrang sarap naman talaga dito. Parang, hindi ko talaga ito malilit ko yung place na to. Kasi, oh my God, the sunset. Sobrang rice field. Oh my God. Yung falls. Yung beach. Grabe. Kakain na po. Ito na yung finished product. Isa lang naman yung inaantay ko, yung magustuhan to yung lagi ng anak ko. Yung niluluto ko, ha. Hindi ako perfect. Naman, lagi tayong trial and error. Day 3, lunch ng aking character. Kain tayo.